Sa bawat hakbang ng ating buhay, Libat ng ating paniniwala, iba-ibang man ang ating reliyon. Iisa ang ating hangarin, kapayapaan, pagmamahal, at pagmamahal. Ngunit sa mundong puno ng pagkakaiba, kaya pa ba nating dalang ang pananampalataya ng isa't isa? Ito ang kwento ng kalayaan sa pananampalataya, isang karapatang likas sa bawat tao, ngunit madalas na nalilimutan o hindi na uunawaan. Bawat bata ay may kanya-kanyang kalayaan. Ngunit ang iilang mga tao sa kanilang paligid ay pinipigilang ihayag kung sino talaga sila. Ako po si Stephanie Flores na isang miyembro po sa ikaunang pangkat at Ma'am May. Ako po ay may ilang katanungan na tungkol po sa kung may kalayaan nga po ba ang pananampalataya sa iba. Ito po yung aking katanungan. Paano niyo tinuturo sa mga kabataan ang kahalagahan ng respeto sa pananampalataya ng iba? Okay, magandang umaga rin, Steph. Yan, so napakaganda yung performance task na ibinigay sa inyo ng guro ninyo. So, kung may kalayaan ba talaga, ang mga pananampalataya, yan ay ikumpara natin sa iba. So, meron. At naipapakita natin, ako bilang isang lingkod ng Diyos, meron kaming sariling mga kabataan at isa sa pinakamagandang paraan ko na maituro sa kanila ang pagrespeto o paggalang sa pananampalataya o pagtitiwala ng iba sa Diyos sa pamamagitan ng una ay tinuturuan ko muna ang mga kabataan ko kung ano yung pananampalataya namin. Kasi iba-iba nga, di ba? Para pag nainawaan nila yung pananampalataya namin, kung paano nagtitiwala sa Diyos, kung paano iginagalang ang Diyos, pag merong mga pananampalatayang iba na maririnig sila, matututunan nila malalaman nila kung ano yung pinakamagandang gagawin. At sinasabi ko sa kanila, kung hindi man ito yung pananampalataya na maririnig sa mga kaibigan nyo, may mga kaibigan kayo sa ibang mga relihiyon, huwag nyo silang babastusin. Ang importante ay igagalang nyo sila. At kung ano yung kanilang paniniwala ay huwag mong sasalungatin para ma-preserve yung pagkakaibigan nyo. Kasi may mga pagkakataon na yung iba ay sinasalungat. So, nagkakaroon ng pag-aaway. So, ang pinakamaganda at sinasabi ko sa kanila ay pwede nyo irespeto. Pero, hindi doon magtatapos. Irerespeto mo ang pananampalataya ng iba, pero ang pinapagawa ko sa kanila, kayo rin ay mag-share din kung ano yung pananampalataya ninyo. Kasi bilang totoong mga Kristiyano, dapat ay kung ikaw ay alam mo na yung pananampalataya ay nakabase sa salita ng Diyos, sa Biblia, at ito yung mandate ng ating Panginoong Jesucristo, dapat malaman din nila na ganon. So, para malaman mo rin kung sasalungatin ka rin. So, ang pinakamaganda sa iyon ng isa na ginagawa ko, ituturo sa kanila yung sariling pananampalataya para pag may dumating lang, bakit parang iba? Alam na nila kung anong gagawin. Hindi nila sasalungatin. At yun yung pinakamagandang pwedeng gawin. Pangalawa, sinasabi ko sa kanila na nanalangin kayo, mag-pray. Kasi sa mundo ngayon, napakaraming umusbong or nag-rise na mga klase ng mga religions or mga klase ng mga pananampalataya. Kaya mananalangin, sabi ko sa kanila, manalangin kayo na gamitin sila ng Diyos na kung ano yung kanilang natutunan na totoo na paglilingkod o pagtitiwala sa Diyos, ay pwede rin nilang na-share doon sa mga kabataan na mga iba na hindi nasisira ang pagkakaibigan. Kasi minsan dahil sa religion, yung mag-best friend, nagkakahiwalay, nag-aaway-away. Kaya pinakamaganda, magrespetuhan. Ang paniniwala mo, Steph, ay iba sa paniniwala ko, hindi pakinggan kita at iisipin ko, pag-aaralan ko, pero hindi kita sasalungatin. Kasi siyempre, sabihin ko sa kanila, mahalin nyo rin sila. Ano yung pagmamahal. So, pangalawa, pangatlo, bigyan nyo sila ng pagkakataon na pakinggan nyo at iparamdam pa rin sa kanila na kahit iba yung
pinaniniwalaan ninyo ay may pagmamahal. That's step. Maraming salamat po, Ma'am May. Dahil po sa sinabi niyo ay parang sa akin po ay parang mabigyan ako narinawagan na po ako at mas lalong pa pong naintindihan sa ang mga sinabi. At yun namin po ay maraming salamat. Thank you, Steph. Sa kabila ng batas at sosyete, may mga kanataong maring din respeto at batang dibusta. Uy, tingnan niyo! Iglesia sila! Wala silang pasto! Wala silang pasto! Hindi pa sila kumakain ng dinuguan! Oh, kawawa! Kawawa! Sa pagkilala sa karapatang ito, mas pinapalalim natin ang ating pagkamakatao. Sa paggalang sa paniniwala ng iba, mas pinapalawak natin ang ating puso. At sa pagyakap sa pagkakaiba, doon natin mararamdaman ang tunay na pagkakaisa. Natutunan ko lahat na hindi tayo nagsasalita ng kung ano o ng masama patungkol sa religiyon ng isang tao. Natutunan ko rin na hindi hadlang ang religiyon sa pagkakaroon ng kaibigan kung magkaiba man kayo ng paniniwala o ng sinasampalataya. Natural lang na igalang natin yan. Hindi natin siya salita ng hindi maganda. Kung sa loob man ng simbahan, pinupuna ng pare o nung ano man, yung tulo ng iba pang religiyon, gaya rin sa Iglesia at sa Katoliko, o sa iba pa. Hindi dapat natin gawin kasiyan yun para mahusga ng isang tao o ng kanilang paniniwala. Natutunan ko rin na hindi rin hadlang yung religiyon o kakaiba natin para sa pagsadalaman. Natutunan ko rin na bawat isa sa atin, mayroong palayaan yung pumili ng sasampalatayaan or sasaluyan ng religion. Pero tandaan ng isang tao na sa lahat ng oras, meron tayong kalayaan at hadlang o hindi bakit. Ang kalayaan sa pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa relihiyon. Sa itong paalala na lahat tayo ay pantay at walang maniniwala ang mataas. Ayon sa Artikulo 3, Section 5 ng Saligang Batas ng Pilipinas, hindi dapat maglagda ng batas para sa pagtatagong relihiyon o nagbabawal sa malayang pagsasama. Magandang umaga. Paano mo nirerespeto ang paniniwala ng ibang tao, lalo na kung ito kay sa kanilang mga okasyon, kasi hindi naman ito kasi sa relihiyon ng isang tao, kundi sa paniniwala nila sa Diyos. So, sa akin, mas okay lang naman na respetuhin ng iba kasi wala naman pagkakaiba ang Diyos sa sinasamba nila sa Diyos sa sinasamba ko. Iyon po ang aking masasabi sa iyong tanong. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po. Kami ang ikaunang pangkat at ito ang kalayaan sa pananampalataya, Paniniwala paggalang, at pagkakaisa. nawa ipagdiwang natin hindi lamang ang ating paniniwala, kundi pati ang kalayaang ito para sa lahat. Kalak ulit yung sauna. Ay, nagbayan? Meron. I want to trick you! Ulit!
Q! Kang! Di, maluwag na siya. Galas, camera! Ay! No! Bawat bata, ay may kanya-kanyang kalayaan. May sabi kami na, Ito, okay ka? Uy, tingnan niyo, may message ako. Hindi pa sila kumakain ng dinuguan. Wala kayong gano'n. Kawawa. Uy, original. Action! Magayon ka lang, bago ka lang. Action! Uy, tingnan nyo. Lapak, yung pa lang eh. Replay mo na. 1, 2, 3, action! Thank you. Ang kalayaan. Lights! Lights tuloy, Ay, lights! na-open na. Camera! Bawat bata ay may kanya-kanyang kalayaan. Ngunit ang ilang mga tao sa kanilang paligid ay pinipigilang ihaya kung sino talaga sila. Go! Diyan ka rin sa kumain. Mm-hmm.